Sa nangyari actual kahapon, hindi na naman po sumipot yung pong majority at yung presiding officer. Pati po yung pro temp at majority leader na maaari po maging kumbaga ipapalit sa kanya. So kahapon po meron doong 11. Dumating yung isa nag-12. Tumayo si Win Gatchalian at siya po ang nag-preside nito. And then nagpa-roll call siya. Pagkatapos niya, nung nag-roll call, sinabi po na may quorum. Kasi nga po, ito yung requirement na binabanggit nga po ni attorney kanina, yung 12 ay enough na para po magdeklara ng quorum, hango din po sa itong pinag-usapan natin na jurisprudence, yung Abelino versus Cuenco. Pagkatapos nun, nagdeklara sila na all positions vacant, meaning kasama dyan yung SP, di po ba, attorney? Tama po. Yun po yung isa pong in advance ng kasalukuyan na mayorya upang sabihin na wala na po yung kahit si Senate President Cayetano mismo ay wala na sa pwesto. Opo. So siya senador pa rin pero hindi na siya SP. Pati po ang lahat na ng posisyon, pro temp, majority leader, lahat ng mga committee din po, mga kapatid, nawalan na po ng saysa yung mga kanila pong unang mga posisyon na yon kasi nga ang majority na po ang bumoto po tungkol dito. Yun po, may legal basis yun. Tama po ba yun, attorney, legally? I think legally tama po. No? So, hindi po ganun kalinaw sa saligang batas. Yung saligang batas po, hindi naman niya pinag-uusapan yung manner ng pagtanggal ng isang Pangulo ng Senado or Senate President. Sinasabi lamang niya kung paano po yung pamamaraan ng paghalal sa kanya. So, kung ganoon po, ang default po, no, wala po sa saligang batas, ay titignan natin yung rules ng Senado ngayon. Yung rules ng Senado, wala ding sinasabi ukol doon sa pagtatanggal ng isang officer ng Senado. Sinasabi lang niya, paggaya sa saligang batas, ay kailangan ng majority of all the members yung maghalal, no, sa Pangulo ng Senado, sa deputy majority, ay sa majority leader at sa Senate President pro tempore. No? I think yun po yung tatlo na posisyon na kailangan ihalal na majority of all of the members din. Okay. So, ang tanongin ay, ano mangyayari? No, parang walang sinasabing batas, walang sinasabing rules ng Senado. So, babalik na naman tayo dito sa nakagawian or yung precedent or practice ng Senado. At ang patakaran kasi sa Senado, pag hindi nagbibigay ng special na threshold or majority yung rules nila, ang motion kailangan lamang maipasa ng mayorya ng nasa sesyon. Yes. Yung sinatawag natin na simple majority. So, technically, kung tama ko yung pag-unawa ko, 7 lamang yung kailangan doon sa 12 na nasa sesyon upang pumasa yung motion to vacate. So mukhang yun po yung naging, at least yung teorya ho ng Senado na natin ngayon. Opo, pero kahapon po naman, lahat po ng 11, hindi pa kasama yung presiding officer, bumoto pabor dun sa motion. Tama right. Po. Okay. So ang depensa po ngayon, side nila ni Senate President Cayetano ay kailangan nyo ng 13 upang palitan yung Senate President. But I think ang evolving na discussion ay iba yung issue doon sa paghalal ng Senate President, doon sa issue ng pagtanggal sa isang Senate President. So, kaya nga po ang nangyari ay mukhang si Senator Win Gatchalian ay acting, yung kung whether Senate President pro tempore, kung ano man po yung pagdesisyon nila, siya lang effectively yung acting presiding officer ng Senado natin ngayon, pending yung isang kandidato na makakukuha ng 13 na boto. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.